Ika-11 kabanata. Tama nga ang hinala ko, pagkabukas ko ng pinto, ang nakangiting mukha ng mga bagets, ang bumungad sa akin. May dalang bulaklak ang isa-isa sa kanila na mukhang pinitas lang sa gilid-gilid. Bagong ligaw saka bagong brush ang mga tsinelas na suot nila. Happy birthday, ate ganda. Happy birthday, ate ganda. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, ate ganda. Sabayang awit nila with matching sayaw pa. I was smiling the whole time they are singing. Simpleng kanta lang naman sana pero ang saya-saya na puso ko. Pagkatapos nilang kumanta isa-isa nilang binigay sa akin ang bulaklak na dala nila. Santan, gumamela at saka bougainvillea, na mukhang dyan lang din sa unahan galing. Ang babaw lang ng kaligayahan ko. But who will not be happy kung dama mo ang sinseridad sa pagbati nila sa akin? I don't know these kids pero ang laki ng naibigay nilang kasiyahan sa akin. Kahit sa simpleng pangangamusta lang nila sa akin, masaya na ako lalo na ngayong nakisaya sila para sa kaarawan ko. Hala, umiyak si ate, komento ni Cheche kaya mabilis kong pinalis ang luha ko sa ngumiti sa kanila. I can't help it, but be emotional by simply looking their smiling faces, plus unstable ang emotions ko lately, ang dali ko lang umiyak. Happy lang si ate mga bae. Happy ako nakasama ko kayo ngayong araw. Thank you sa bulaklak, tere pasok kayo sa maliit na tahanan ni ate. Nilakihan ko ang pagbukas ng pinto, isa-isa silang pinapasok. Wow, ang ganda naman ng bahay mo ate tsaka ang daming food. Ayan ka na naman Cheche, pagkain agad ang nakita mo. Mabilis na saway nung leader nila sa kadinala, silang apat para wag maglikot kaya natawa ako sa kamarahang hinaplos ang buhok niya. Ayos lang, para sa atin naman yan lahat. Nakangiti kong sabi. Lahat yan hinanda ni ate para sa inyo, kung may matira man dalhin nyo mamaya sa inyo. Kita ko ang katuwaan sa mga mata ng mga bagets, habang binigay ko ang party hat sa kanila. Excited pa nilang sinuot ito sa ulo sa nila. Yang mga balloons ibibigay ko rin sa inyo mamaya, pumalakpak ang mga ito. Tapos may regalo din ako para sa inyo, isa-isa kong binigay ang regalo na binili ko para sa kanila. Halos di na mawala ang ngiti sa mukha ng mga bagets, habang nakatingin sa Reg Along hawak nila. Yan lang muna ang kayang ibigay ni ate, nag-aaral pa kasi ako. Kapag naging doktor na si ate, bibigyan ko kayo ulit kayo ng regalo basta, ay pangako nyo sa aking magpapakabit kayo. Thank you po, ate ganda, sabay-sabay nilang sabi, hindi ko napigilan ang pamumuo ng luha ko nang sabay silang yamakap sa akin. Salamat po, sobrang bait niyo sa amin. Tumangala ako para mawala ang luha sa mga mata ko. I'm touched, really touched, by their sweet and genuine gestures towards me. I promise, one day babalikan ko ang mga batang to. Regalo namin sa iyo ate, pasensya ka na konti lang ang nakuha naming kalakal kagabi, sabi nung pinaka-leader nilang 5. Nahihiya pa itong iabot sa akin ang Reg Along dala niyang nakalagay sa maliit na cellophane. Pasensya ka na ate, hindi na namin nabalot, wala na kasi kaming pambili. Ang puso ko, parang may humaplo sa puso ko dahil sa sinabi niya. Naluluha akong humawak sa dibdib ko habang nakatingin sa kanila. These kids have the purest heart. Hindi ko naman inaasahan na bibigyan nila ako ng regalo pero, sobrang saya ng puso ko. Their gift may not be expensive, but it is special. Espesyal dahil pinaghirapan nila. Nag-abala pa kayo. Naluluha kong sabi sa kamabilis na yumuko para yakapin silang lahat. Salamat sa inyo mga bae. Thank you for making ate feel special today. Hindi ko napigil ang umiyak nang tanggapin ko ang Reg Along bigay nila sa akin. Hindi ko alam pero feeling ko sobrang emosyonal ko ngayon. Siguro dahil sa pagpapahalagang naramdaman ko mula sa mga bagets. You know that kind of genuine concern and love from them. The sincerity, effort and the thought to give me a gifts even though I didn't ask for it. Excited ko itong binuksan sa harap nila, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko nang makita ko ang beads na bracelet na may letrang ate ganda sa gitna. Agad ko itong sinuot sa kamay ko. Thank you mga bae, iingatan ko ito. Dahil maaga silang nandito, maaga rin kaming nagsimula sa mini party naming 6. Nag-picture taking muna kami, ilang pictures saka pose ang ginawa namin. Cellphone ko lang ang ginamit na pinatong ko lang para makuhanan kaming 6.
Pagkatapos ng picture taking nag-boodle fight na kami. Tuwang-tuwa ang mga bata, dahil first time daw nilang makakain ng seafoods, syempre ang main course para sa kanilang 5, ang favorite nilang spaghetti. Sa tagal kong nakikita ang mga ito ngayon ko pa nalaman ang mga pangalan nila. Si Marlo ang batang pinaka-leader nila, 8 years old, tapos si Rashid and Noman, 7 years old, tsaka si Sherilyn o Shea and April Joy o Joy Joy, parehong 6 years old. Magkakapit-bahay lang pala ang mga ito kaya palaging magkasabay kapag mangangalakal. Hindi din nagtagal ang mga bata. Pagkatapos naming kumain, binalot ko lahat ng mga natirang ulam para may mabitbit sila. Nang ako na lang mag-isa muli ko na namang naramdaman na parang may kulang sa akin. I'm happy but, the same time I'm sad. It's like something is missing inside me. I can feel that there's a hollow space inside my heart. Ano ba ang kulang sa akin? Tiningnan ko isa-isa ang mga pictures na kuha namin ng mga bata. Bukas pag-uwi ko ipapakita ko ito kay tatay and nanay. Speaking of tatay, kagabi tinawagan ko si tatay and nanay, nakipagkwentuhan ako sa kanila. Ikinwento ko sa kanila ang mga nangyari dito sa akin sa Manila, hanggang sa nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa amin ni Lagdameo. Kasalanan ko po kasi umasa ako na totoong may naramdaman siya sa akin, tatay. Akala ko kasi may taong magkakagusto sa akin, pero imahinasyon ko lang pala ang lahat. Akala ko kasi totoo yung pinapakita niya sa akin, akala ko pinapahalagahan niya ako, dahil may gusto siya sa akin, pero ang totoo pala sinubukan niya lang kung kaya niya, pero hindi pala dahil hindi niya ako mura. Para akong batang nagsumbong sa kanilang dalawa. Halos di na ako makahinga sa labis na pag-iyak. Si nanay na nasa tabi ni tatay ay umiiyak din. Sunod-sunod din ang pagtulo ng luha sa pisngi niya. Nasasaktan akong nakikita ang mga magulang ko nasasaktan, dahil sa akin, pero hindi ko na mababawi, nagawa ko na eh. Tapos na. Ang sabi niya hindi daw siya magkakagusto sa isang tulad ko. Hindi raw ako marunong mag-alaga ng sarili ko, kahit pagsuklay ng buhok ko hindi ko daw magawa ng maayos. Mas malaki pa daw ako sa kanya. Feeling ko, nanay, direng-diri siya sa akin. Ang sakit, sobrang sakit po ng puso ko, nanay, tatay, nakahawak na ako sa dibdib ko habang nakatingin ako sa screen ng laptop ko. Halos malabo na din ang paningin ko dahil punong-puno ng luha ang mga mata ko. Hindi ko naman siya pinilit na lumapit sa akin, siya naman yung unang lumapit. Ang sabi niya aalagaan niya ako, yun pala pinaglaruan niya lang ako. Hindi niya daw ikukompromiso ang sarili niya sa isang tulad ko. Bakit, nanay, ano ba ako? May mali ba sa akin? Hindi ba ako karapat dapat na mahalin? Wag mong sabihin yan, anak, mahal na mahal ka namin ng tatay mo, umiiyak na sagot ni nanay. Walang kulang sa'yo, ikaw lang sapat na, sobra pa nga. Kaya wag mong iyakan ang mga ganyang klase ng tao. Bata ka pa, marami ka pang makikilala. May nangyari na ba sa inyo? Seryosong tanong ni tatay. For the first time ngayon ko lang nakita ang kakaibang emosyon mula sa mga mata niya. Sunod-sunod akong umiling saka nagpatuloy sa pagkwento. Wala pong nangyari sa amin, tatay, maliban sa halikan. Pero nahawakan niya po ang katawan ko. Malakas akong humagulaw. Nahihiya sa mga magulang ko. We almost did it, tatay, pero pasalamat na lang ako, hindi niya ako mura kaya hindi natuloy. I'm sorry, nanay, tatay, hindi ko na po uulitin. Natuto na po ako. Sana mapatawad niyo po ako. I said, crying pagkatapos kong sabihin sa kanila ang lahat. I was expecting na papagalitan nila ako, pero kalmado lang sina nanay sa katatay. Instead na sumbatan nila ako, buong puso nila akong pinatawad saka inunawa. Sa buhay may dalawang klase ng pag-ibig, anak, malambing na sabi ni tatay sa akin. Una, ang pag-ibig na nagtatagal, yung tipo ng pag-ibig na kahit ilang taon man ang lumipas andin lang ito nananatili. Marami ka mang makikilala pero nag-iisa lang siyang may hawak sa nananatili sa puso mo. Yung pangalawa ay ang pag-ibig na panandalian lang, bagamat totoong pag-ibig, pero dumaan lang ito para turuan ka ng leksyon. Ikaw po, tatay, anong klase ang pag-ibig mo para kay nanay? Malambing niyang tiningnan si nanay saka masuyong hinalikan sa ulo. Si nanay ang tunay kong pag-ibig. Siya ang pag-ibig na panghabang buhay. Kung may pag-ibig na hihigit pa doon, ganon, ang nararamdaman ko para kay nanay. Si nanay ang aking lakas sa buhay. Ang pagmamahal ko sa kanya ay walang katumbas. Mawala man ako dito sa mundo, pero ang pagmamahal ko kay
nanay ay mananatili. Andrew, huwag kang magsabi ng ganyan, mabilis na saway ni nanay sa kanya, pero malambing lang siyang kinabig ni tatay saka mabilis na hinalikan sa labi. I love you so much nanay ko, lagi mong tandaan na kayo ni Rania. Ang pinakamagandang nangyari sa akin. Hinding-hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Naging masaya ako dahil sa pagmamahal mo. Andrew. Ano ba yang pinagsasabi mo? Umiiyak na tanong ni nanay pero nagpatuloy lang si tatay. Kung may isang bagay man akong ipagpasalamat sa Panginoon, yun ay ang pagkakataon na ikaw ang maging asawa ko, Nay. Dahil sa'yo, naranasan ko ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Masaya ako na ikaw ang naging ina ng anak ko. Masaya ako na kahit hindi ko man naibigay, ang buhay na pinangarap mo hindi mo pa rin ako iniwan. Mahal na mahal kita nanay. And then I saw my tatay became teary-eyed bago sila mahigpit nagyakapan ni nanay. I'm crying but at the same time I'm smiling, while looking my parents telling their love for each other. How I wish that someday, makakahanap din ako ng pagmamahal na kagaya ng sa tatay ko, yung pag-ibig na panghabang buhay. Last night I slept with a happy heart, parang nabawasan lahat ng sakit na ilang araw ko nang dala, dahil nasabi ko na lahat kay tatay and nanay. Napanaginipan ko pang kinakantahan daw ako ni tatay kagabi para makatulog. Nakita ko pa ang masayahing mukha ni tatay. May sinabi ito sa akin pero hindi ko na maalala, kaya kaninang umaga tumawag ako pero hindi ko siya nakausap dahil ang sabi ni nanay maaga daw itong pumalaot. Ngayon naman ilang beses na akong nag-send ng picture sa kanila, kasama ang mga bata pero isang beses lang sumagot si nanay. Sinubukan ko siyang tawagan pero naka-off na ang phone niya. Si Agnes tinawagan ko rin pero ang sabi wala siya sa kanila, dahil may inas-ikaso para sa debo ko na inutos daw ni tatay sa kanya. Ayaw kong mag-isip ng masama pero may kakaibang kaba ako nararamdaman. But no, hindi ako pwedeng mag-isip ng masama, kausap ko lang silang dalawa kagabi. Siguro busy lang si nanay sa kabaka, hindi pa nakauwi si tatay. Bukas uuwi din naman ako ng maaga, makikita ko na din silang dalawa. Inilibot ko ang tingin sa paligid. I will miss this room. Hindi ako sure kung sa pagbalik ko dito sa Manila dito pa rin ba ako titira. Para kasing ang lungkot na ng silid ko. My used to be happy place, suddenly became sad. Kahit anong pilit ko sa sariling burahin ang alaala niya, hindi ko magagawa dahil araw-araw may nagpapaalala sa akin. Itong upuan na inuupuan ko ang pinakapaboritong pwesto naming dalawa. Dito kami nagtatawanan, nagkukwentuhan. Ang kusina na ginagalawan ko ang siyang paborito niyang concert area, ang kama na hinihigan ko, ang comfort zone naming dalawa pero higit sa lahat sa lugar din na ito nabasag ang puso ko. Dito niya pinamukha sa akin kung gaano niya ako pinandirihan. Dito niya sinampal sa akin ang masakit na katotohanan. Dito ako nagising sa lahat ng imahinasyon ko. Ngayon kung lahat ng bahagi ng bahay silid na to ay nagpapaalala sa akin, paano ko siya makakalimutan? I can't have my peace when every corner of this room reminds me of him. Nabulabog ang pag-iisip ko nang bigla akong makarinig ng katok. Pagtingin ko sa orasan, 10:00 na. Hindi naman siguro bumalik ang mga bata dahil gabi na. Sino ang nasa labas? Baka nagkamali lang ng pinto, bulong ko saka tumayo para magpahinga na. Akala ko nagkamali lang dahil matagal bago nasundan ang pagkatok pero hindi pa man ko nakatayo para lumipat sa kama, muli na naman itong kumatok. Malapad ang ngiti kong pinagbuksan ng pinto, ngunit agad din itong nawala pagkakita ko sa taong nasa aking harapan. Formal saka malungkot ang aura ng mukha niya. Magulo ang buhok na mukhang wala ito sa sarili. Ang suot niya kaninang umaga ay ganun pa rin. Nagpapaawa itong tumingin sa mga mata ko pero hindi na ako magpapadala sa pagpapaawa niya. The emotional pain he inflicted to me cost too much. The damage has been done, hindi niya na mababawi ang mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Lang, kung andito ka para kunin ang mga gamit mo, matagal ko na itong tinapon. Ayoko ng basura dito sa bahay ko, mabilis kong putol sa kanya. I was about to close the door pero mabilis niyang naiharang ang sarili niya. Tumalikod ako saka iniwan siya. Narinig kong sinarado niya ang pinto pero nanatili akong nakatalikod sa kanya. I'm sorry, he said almost in a whisper.
I was trying to stop myself from crying pero isang salita niya palang nag-uunahan na, ang mga luha ko sa aking pisngi. Paglingon ko sa kanya, nakaluhod na ito sa aking harapan. Nagmamakaawa ang mga matang nakatitig sa akin. May namumuong luha sa mga mata niya pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Lalo lang bumabalik ang sakit ngayong nagpakita siya ulit. I didn't mean to hurt you. I thought that would be the last day you'll see me, bakit ka andito? Kulang pa ba ang mga sinabi mo sa akin noon? May gusto ka pa bang idagdag? Puno ng hinanakit na tanong ko sa kanya. Sa bawat salitang binibitawan katumbas nito, ang muling pagkapira-piraso ng puso ko. Kulang pa ba ang sakit na binigay mo sa akin? Nanahimik ako diba? Ikaw ang lumapit sa akin, hindi ko ipinilit ang sarili ko sayo, pero nagawa mo pa rin akong saktan. Anong kasalanan ko sayo? Sunod-sunod ang pag-iling na ginawa niya sa katuluyan nang nangilid ang mga luha niya. I'm sorry, Langga. I'm sorry. Did you plan this, William? I noticed him stunned, my question but he didn't say anything. I don't remember meeting you in the past. Wala akong matandaang kasalanan sayo. Tahimik ang buhay ko pero pumasok ka para guluhin lang ako. Alam mo naman na andito ako para sa mga pangarap ko, di ba? Sorry. I smiled bitterly him, while tears continue running down my face. I allowed you to be part of my life, William, cause I thought you were different. I thought that you were something else. You made me believe in fairy tales, you made believe that someone like you could like someone like me. You made me feel loved, but in the end you chose to break my heart. Huminto ako sa pagsasalita kahit nang hihina ako nakuha ko paring, humakbang palapit sa kanya saka ay nalalayan siyang tumayo. Tama na, William, kung nandito ka para dagdagan ang sakit na binigay mo sa akin nakikiusap ako na tama na, pilit kong pinigilan ang sariling humagulaw sa harapan niya, pero hindi ko na napigilan. Yumugyug ang balikat ko saka malakas akong umiyak. Hindi na ako nahihiyang makita niyang mahina ako, dahil pagkatapos nito gagawin ko ang lahat makalimutan lang na naging bahagi siya ng buhay ko. Tanggap ko na ang lahat. Nagising na ako sa katotohanan. Huwag kang mag-alala, may hinanakit man ako sa'yo ngayon, makakalimutan ko din ito. Isa lang ang hiling ko, William, hinawakan ko ang dalawang kamay niya saka diretso akong tumingin sa mga mata niya. Hinihiling ko na sana ito na ang huling beses na lapitan mo ako. Sana ito na ang huling beses na makita-kita. Kung sakali mang magkita tayo, please pretend that you don't know me, ganun din ang gagawin ko. No, baby, please, pakiusap niya pero desidido akong umiling. Hayaan mo akong ibalik ko ang kumpiyansa sa aking sarili. Kalimutan mong may nakilala kang mataba, weirdo, walang pagpapahalaga sa sarili bilang babae. I will make myself better, not for you or for anyone else but for me. Let me heal. I'm too young for this pain. I don't deserve this. No one deserve this. Magkahalong sakit sa kapagsisisi, ang nasasalamin ko doon pero kailangan ko itong labanan. Kailangan ko siyang bitawan. Thank you for your time, Mr. Lagdameo. Sorry if I once disgust you with my presence. Pinitawan ko ang mga kamay niya, ayaw niya pang bumitaw pero malungkot akong ngumiti sa kanya. I don't regret knowing you, but I hope that our paths will never cross again, sabi ko sa katuluyang binuksan ang pintuan, makakaalis ka na wag kang babalik pa dito. Tatay bakit? Hawak po ako sa kamay mo tatay, umiiyak kong sabi pero malungkot na umiling si tatay. Saan po kayo pupunta tatay? Sama po ako sa inyo, habang tumatagal palayo ng palayo siya sa akin. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko mag-alaw, ang aking katawan. Nagpapanik na ako pero ayaw pa rin abutin ni tatay ang kamay ko. Tatay please, hawakan mo ang kamay ko. Sama si Rania. Tatay, di ba ako ang baby langga mo? Sama ako sa inyo, please. Kailangan ka ni nanay, langga, malungkot niyang saad. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Walang may iwan kay nanay, walang mag-alalaga sa reyna natin. Malulungkot siya pag pati ikaw sumama. Umiling ako sa kanaguguluhan. Bakit ayaw niyo po kaming isama tatay? Sama na lang kami ni nanay sayo, iiwan niyo po ba kami? Hindi niyo na po ba kami mahal ni nanay?
Pagsusumamo ko pero palabo ng palabo ang itsura ni tatay. Kung may mamahalin man ako sa buhay kong ito, kayong dalawa lang ni nanay yon. Patawarin mo ako anak kung maaga ko kayong iiwan ni nanay, pero tandaan mo lagi ko kayong babantayin. Mahal na mahal ka ni tatay lang ako, mahal na mahal ko kayong dalawa ni nanay. I love you anak, I love you so much. I love you Rania, I love you prinsesa ni tatay. Nagising ako na pawisan sa kapunong-puno ng luha. Muli ko na namang napanaginipan si tatay, pero iba ang dating ng pagpapakita niya sa akin sa panaginip ko. Hindi ko alam pero biglang iba ang pakiramdam ko. Kinakabahan ako na hindi ko moari. Nakaputing polo si tatay, nakaslak na itim, maayos ang buhok ngunit malungkot ang mga mata niya. Hindi pwede. Huwag kang mag-isip ng masama, Mara. Naghihintay si tatay sa isla, magke-celebrate pa tayo ng debut mo. Isasayaw ka pa ni tatay. Please huwag kang mag-isip ng masama, pagpapakalma ko sa aking sarili pero sunod-sunod ang pangangilad ng luha ko. Bigla akong napahawak sa aking dibdib, sobrang lakas ng kaba ng puso ko na dama kung gusto nitong kumawala. Mabilis akong bumangon kinuha ang phone ko. May madaming missed call mula kay nanay, Agnes saka sa iba pa naming kapitbahay na lalong dumagdag sa kabang nararamdaman. Mabilis kong tinawagan ang number ni nanay, ilang beses itong nagring pero walang sumasagot. Tinawagan ko ulit, ilang beses, paulit-ulit pero ganun pa rin hindi sinasagot ni nanay ang tawag ko. Hindi na ako mapakali, abot-abot na ang kaba ng aking dibdib. Naisip ko si Agnes, siya na lang ang tatawagan ko, tiyak na sisigat yun. Halos hindi na ako makapindot ng maayos sa pagmamadali para matawagan lang si Agnes. Nang tumunog ang phone niya saka pa ako nakahinga. Mar, basag ang boses ni Agnes. Isang salita pa lang pero dama ko ang lungkot sa boses niya. Mukhang galing ito sa pag-iyak pero mamaya ko na siya tatanungin, babalikan ko lang siya matapos kung makausap si nanay o di kaya si tatay. Mar, ayos ka lang. Ha, bakit? Hindi ako maayos pero bakit ganun ang tanong ni Agnes sa akin? Ayos lang ako Nes, salamat sumagot ka sa tawag ko. Kanina ko pa kasi tinatawagan si nanay pero hindi sumasagot. Gusto ko lang sana siyang makausap. Andyan ba siya Nes? Si tatay nandyan din ba? Nasa bahay ka ba namin? Makisuyo naman kailangan ko lang talaga makausap si nanay ko Nes, kainakabahan kasi ako. Diri-diretso kong tanong sa kanya pero isang impit na iyak lang ang aking narinig mula sa kanya. Bakit siya umiiyak? Mali ba ang timing ng tawag ko? Nes, ayos ka lang. Bakit ka umiiyak? Nakakadisturbo ba ako? Paenya talaga ha, hindi ko kasi makontak si nanay. Ikaw lang yung naisip ko na malapit dyan sa amin kaya ikaw ang tinawagan. Mara, anak, si Nana to, biglang putol sa akin sa kabilang linya. Si Agnes ang kausap ko kanina pero bakit naging si Nana? Nak, pati si Nana nabasag din ang boses. May family problem ata sila, nakakadisturbo nga ata ako, ngayon ang uwi mo diba? Anong oras ka darating? Wala dito si nanay mo, may inaasikaso. Muling pumiyok ang boses niya. Feeling ko pinipigilan lang ni Nana na maiyak. Maliligo lang ako saglit na, tapos babiyahe na ako. Inaasikaso po ba ni nanay ang para sa debut ko, na? Nako si nanay talaga, sobrang excited, nakangiti ko pang sabi pero tahimik lang si Nana sa kabilang linya. Sabi ko naman sa kanila na simpleng debut lang basta, ang mahalaga kasama ko lang silang dalawa ni tatay sapat na yun sa akin Nana. Nga pala, na, si tatay kamusta? Kahapon ko pa siya gustong makusap kaso hindi ko naman sila makontak. Nakauwi na ba siya? Mahabang katahimikan ang namagitan sa amin, maya-maya parang may narinig akong pinipigilang iyak habang naglalakad palayo. Sino yun? Mar si Agnes na to? Saglit lang ha si nanay kasi, o si Agnes na naman. Saan si Nana? May dumating kasing bisita, hinahanap si nanay. Okay, sagot ko na lang. Pero iba ang pakiramdam ko. Iniiwasan ba nila ako o may tinatago sila sa akin? Mar, pwede dito na lang tayo mag-usap. Susunduan kita sa Terminal May, text mo na lang ako kapag malapit ka na ha. Sige, Nes, pasensya na talaga sa abala ha. Pakisabi na lang kay nanay and tatay na pauwi na ako. Mar, sasabihin ko sa nanay mo. Ingat ka sa pag-uwi ha. Tahimik lang ako sa biyahe,
Ilang beses ko pang sinubukang tawagan si nanay, pero hindi niya pa rin sinasagot. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isipin, ayoko din namang isipin na may masamang nangyari. Kinakabahan ako na hindi ko maipaliwanag. Kakausap ko lang sa kanila the other night. Masaya yung naging usapan namin, pinatawad sa kainunawa nila ako ni tatay. Kaya hindi pwedeng may masamang nangyari sa kanila. Busy lang si nanay, busy lang din si tatay. Magpa-party pa kami sa debut ko. Isasayaw pa ako ni tatay gaya ng pinanggako niya sa akin.